Mga kababayan, magandang araw po ng linggo. Happy Sunday po sa ating lahat, no? October 20 na po, 2024. Meron po tayong latest na weather update at yung minomonitor din po natin ngayon na low pressure area at malaki ang posibilidad within the next 12 to 24 hours ay maging isang ganap na po na bagyo. Pero bago ho yan, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod po natin na latest weather update. So mga kaibigan, sa kasalukuyan po, ito pong lokasyon, ito nga pong low pressure area or free type po na Christine po na mga kaibigan ay meron pong lokasyon ngayon as of now na 1,500 kilometers dito po sa may bandang east of southeastern Luzon po mga kaibigan. So nakita naman natin yung forecast natin and ayon na rin po sa long range forecast natin mga kaibigan ay posible pong sa Bicol region una pong tumama etong direction nga po ng low pressure area na to at posible na rin maging bagyo mga kaibigan. Ayon po sa latest update natin ay posibleng sa Bicol region unang tatama ang sentro po ng potential na bagyong Christine. Kasi po pag ito yung naging bagyong Christine po, local name po niya mga kaibigan. At inaasahan po, pagdating po ng araw ng Miyerkules or Huwebes, ito yung magiging isang ganap na po na tropical storm, or may potential din na maging isang super typhoon or malakas na bagyo. Yan po yung sinasabi ko mga kaibigan, kapag kaamihan season, asahan natin na malalakas po ang mga bagyo na pumapasok po sa ating bansa. So nagbabadya po talaga na maging isang ganap na bagyo na sa loob ng 24 oras, so maging handa na tayo ang isang aktibong LPA. Humihigop din po ito ng isa pang low pressure area na nasa labas po ng PAR at inaasahan na papasok din po ngayong araw sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin po yan sa Japan Meteorological Agency. Diyan po tayo kumukuha ng source mga kaibigan. So mas maganda na nakahanda po tayo anumang oras mga kaibigan. Ito pa po yung pinaka-latest na update natin mga kaibigan. Pinag-iingat po ngayon ang buong isla po ng Luzon dahil nga po na posible na dito po talaga yung unang tahakin ng direksyon nga po nitong si Bagyong Christine na may posibilidad pong tumama sa lupa at makaapekto po sa maraming lugar. So malaki yung chance na ito may mag-landfall mga kaibigan. Malaki ng chance mga kaibigan dito sa may South Luzon, Central Luzon, North Luzon. So mas maganda nakamonitor at nakabantay tayo mga kaibigan. Huwag po kayong malito mga kaibigan ko dahil nga tulad ng pinapaalala ko, posibleng Miyerkules or Huwebes magsisimula na pong makaranas ang malaking bahagi po ng Luzon, lalo na po ang Bicol region at silangang bahagi po ng Luzon ng malawakang pag-uulan po. Dulot po yan ito nga pong Bagyong Christine po mga kaibigan. Magkagayon man, babalikan natin yan mga kaibigan. Ngayon po, ang nakakaapekto po sa ilang bahagi ng ating bansa ay ito pong ITCC or Intertropical Convergence Zone. Meron din po tayong easterlies at meron din po mga localized thunderstorms. So alamin natin muna mga kaibigan bago natin balikan at i-monitor ito nga pong low pressure area na pagiging bagyo na or malapit na pong maging bagyo. Sa area po ng Zamboanga Peninsula, Saxargen, BARMM, Davao Occidental at Palawan, nasahan po natin dyan ng maulap na kalangitan ngayong umaga po at pagdating sa hapon at sa gabi naman may mga isolated light rains and heavy rainfalls dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So pinag-iingat tayo sa posibleng impact po pagbabaha doon sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng moderate to heavy rains po pagdating sa hapon at sa gabi. Samantalang sa area po ng Cagayan Valley, kasama po ang Aurora, asahan po natin dyan ng masungit na panahon ngayong umaga po ng linggo mga kaibigan. Sa hapon at sa gabi naman, may mga tsansa ng mga pag-uulan hanggang sa mahina, hanggang sa posibleng malakas dahil pa rin po yan dito sa ITCC at easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Dito naman po sa area ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon at sa mga lugar po na aking hindi nabanggit ay patuloy naman po makakaranas ng medyo maaliwalas na panahon. Pero malaki ang tsansa ng mga pag-uulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm mga kaibigan, minsan nagsisimula po yan mga bandang alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. At yung pinakamatagal niya po na ulan minsan umaabot po 1 hanggang 3 oras. So hindi lamang po mga low pressure area, mga bagyo, meron din mga localized thunderstorm ang nagpapaulan po ng mga biglaang bugso sa ating bansang Pilipinas. So yung mga lugar po dyan sa Metro Manila, mag-ingat na rin tayo
sa posible nga pong banta ng pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. So mga kaibigan ko, babalikan natin yung forecast natin dito nga po sa sinasabi natin na banta ni Bagyong Christine. So ngayon po, hindi pa naman natin direktang nararanasan o wala pang direktang malakas na epekto, no? Ito nga pong si Bagyong Christine sa ating bansa, pero maging handa na po tayo. Tulad ng aking sinasabi, kapag meron pong ganito na malalakas o posibleng bagyo, no, na may mga potential na maging super typhoon, ay maghanda po tayo. Pinapaalala ko po sa inyo lagi, may mga tips tayo. Unang-una, manatili po tayong inform, alamin po natin yung direksyon ng bagyo. Mas maganda po alam natin para doon po tayo nakakapaghanda. Dahil nung nakaraang super typhoon Julian, di ba, madalas po sa may Batanes area, hindi naman po naapektuhan ang Metro Manila. Pero this time, apektado po tayo mga kaibigan, bandang Luzon po, Bicol Region, southeastern po ng Luzon ang maapektuhan dyan mga kaibigan. So nagkaroon tayo ng advanced weather forecast which is nakita naman natin doon po ang kanyang magiging direksyon. So ito po'y paalala at hindi po pananakot sa atin na maging handa na po tayo agad. So dapat di po mga kaibigan, secure din po natin ating mga ari-arian at mga kagamitan. Especially po yung mga malalapit po sa mga kailugan, no? Kapag ka nagkaroon po ng malalawakan at bigla ang pag-uulan, posible po at malaki po ang tsansa ng pagbabaha. So mag-imbak din po tayo ng supply ng ating pagkain. Hindi naman lahat kailangan bilihin, no? Yung kaya lamang po ng ating budget, especially mga delata, mga noodles, para hindi na po tayo lumalabas ng ating mga bahay kapag meron po mga biglaang buhos or bugso ng malalakas sa pag-ulan, lalo na po kapag may kasamang malakas po na hangin. Kasama na rin mga kaibigan yung mga lugar na dapat lumikas kung sakali pong magkaroon ng malawakan at malakas po na pag-ulan, no? Lumikas o kinakailangan mag-evacuate tayo sa mga lugar po na safe at hindi po tayo maaapektuhan ng gusto ng mga bagyo. So magkaroon tayo ng communication plan. Ano nga ba ang dapat natin gawin mga kaibigan kapag ganitong klaseng sakuna or mga bagyo ang ating dapat paghandaan o nararanasan. So manatili po tayo sa ating mga kabahayan, kaya tulad na aking sinasabi, kung wala naman po kayong lakad sa hapon at sa gabi, manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan. Mas maganda po yun dahil safe at hindi po tayo maapektuhan ng banta nga po ng bagyo. So mga kaibigan, ang sinasabi ko din, epekto nga po, o sakali nga pong by next week or Miyerkules, Thursday, maging isang ganap na to na tropical storm, no, or potential din maging isang super typhoon, pwede itong sumabay nga po dito sa amihan or northeast monsoon. So malaki din ang tsansa na maging malamig po ang magiging bagyo na ito, no, at inaasahan din kung sakali nga pong maging malamig ito, posible yung tsansa ng hailstorm o yung pag-ulan po ng mga yellow, which is nangyayari naman normally kapag kaamihan season. So mga kababayan, yan lamang po muna ang update sa lagay ng ating panahon. So patuloy ko kayong i-update, no. Meron ulit tayong kaganapan. So manatili po tayong nakalike at nakasubscribe, and especially nakahit ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod po natin na weather update. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.